Alright mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po mga kababayan, pag-usapan na naman natin itong si Ma'am Hanilet. Apo, ito si Ma'am Hanilet mga kababayan, ang dahilan pala kung bakit ang mga nagbabantay doon sa bahay ni Digong na halos gabi-gabi, araw-gabi, may mga supporters sila doon na nagbabantay sa bahay ni Digong. Galing sa iba't ibang lungsod ng Davao. Apo, pero ang nangyari pala dito mababayan kung bakit naglaho yan at pinaskilan nila ng Porcel dahil kay Hanilet mga kababayan. Apo, mukhang itong paglagay nila ng tarpaulin doon na Porcel na yung bahay ni Digong at paglisan ng mga nagbabantay doon sa bahay ni Digong ay mukhang may kinalaman ito sa bilin ni former President Rodrigo Duterte kay Hanilet. Kasi kung matatandaan natin mga babayan, itong si former President Rodrigo Duterte ay tila mga kababayan naghahabilin na. At isa nga sa habilin ni former President Duterte yung tungkol sa bahay na yan mga kababayan, di ba? Kaya itong si Hanilet mga kababayan, binabatikos po ng mga supporters ni Digong. Opo mga babayan, at nag-iiyakan po sila dito mga babayan, naggalit na galit po sila. Masama ang loob nila mga kababayan kay Hanilet. Bakit? Kasi ito pala si Hanilet mga babayan ay pinaalis ni Hanilet ang mga nagbabantay doon sa bahay ni Digong. Pinabaklas nila yung mga silungan doon, yung mga tarpaulin doon, yung mga pwede silungan nila para sa paglamay. Apo, parang paglamay na rin yan mababayan kasi tuwing gabi wala namang patay, bakit nandoon sila sa bahay ni Digong, di ba? Ibig sabihin na nilalamayan nila yung bahay ni Digong. Siguro hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan. Baka nakikinabang talaga sila dyan. Diba? Kaya lang mga babayan, kaya pala naglaho itong mga nagbabantay doon sa bahay ni Digong. At itinangka na parang ibinibinta na ang bahay dahil pala kay Hanilet mga babayan. Pinalayas ni Hanilet yung mga tao doon. At sinabihan na ibibinta na yung bahay. Kaya naman mga kababayan, yung mga kababayan na galing pa sa iba't ibang lugar ng Davao City, meron pa nga dito si Tatay, masama ang loob. Pati yung ibang mga vloggers na sumusuporta kay Digong, masama rin ang loob mga kababayan. Dahil sa ginawa ni Hanilet na pagpapalayas dito sa kanila. Mga kababayan, no? Mayroon pa raw paiyak-iyak itong si Hanilet. Alright, para mabigyan natin ng update ko kayo. Apo, ito po ay video na pinasa lang din sa akin. Pero nung napanood ko, mukhang may katotohanan naman pala. Kaya pag-uusapan natin ito. Ito muna ang pahayag ni PRD tuloy. Ni Tatay, kamukha kasi ni Digong, payat kaya nasabi ko PRD. Ayun natin mga babayan. Del Sur, ni Anheme dire, buwis buhay para kay Tatay Digong. Unya, gumikan po adto kay nag-ingon po si Ma'am Hanilet sa una, hilak-hilak siya nga, salamat sa inyong presensya nga naa mo, nagbantay mo. Unya karon gikalit lang mig papahawa. Si Ma'am Hanilet mismo nagingon. Unya ang usa ka tent unta diri pabilin pa kay para lang silungan unta na to, no? Silungan kay para uman lang. Okay, sa Tagalog pa mga babayan, ang sinasabi dito ni Lolo, si Ma'am Hanilet daw ang nagsabi na salamat sa pagbabantay ninyo dito sa bahay
namin. Apo, at binigyan pa nga sila ng tent. Alright? Pero mga babayan, bigla na lang daw sila pinaalis dyan sa pagbabantay sa bahay ni Digong. Kaya masama ang loob nila. Ang hindi lang dito malinaw mga kababayan, kung si Hanilet ba talaga ang nagpaalis o ginamit lang ang pangalan ni Hanilet. Diba? Mas maganda kasi nga maliwanag mga babayan. Pakinggan pa natin to. Ang tamang lakaw. Oo, Kaya sa naman ron. kami sa buntag kay Alas wa na 12 na. masakyan. Kung sa may sakyan na mo. Unsa. Way masakyan. Manang naalang may diri karon. Tapos ipatawagan pa tag pulis kay ipadako. O kung di daw may hawa, ipapulis pag yun mi. Alright. Kung bakit masama ang loob ng mga supporters ni Digong dito kay Hanilet, kasi ang sinasabi pa dito kung sa Tagalog pa, bakit naman paalisin sila sa hating gabi? Iwala na sila masakyan pa uwi sa kanilang mga tahanan. Diba? Hating gabi na mga kababayan eh. Apo, tapos pag hindi raw sila umalis, ipapahuli sila sa pulis. Diba? Sa pilitan ang pagpapaalis nila dito sa mga ano ba naman kung pinabukas muna nila? Ma'am Hanilet, kung sino man, Hanilet man yan o Duterte man yan, anak man yan ni Duterte o si Sara Duterte o Basti Duterte. Diba? Basta kayo ay kaanak ni Digong. Dapat magkaroon naman kayo ng konsiderasyon. Ba't nyo paalisin sila sa hating gabi? Alam nyo naman na walang masakyan na sa hating gabi, lalong-lalo na kung probinsya yan. Davao yan eh. Di ba? Hindi nyo ba alam na sila ang nakakatulong sa inyo? Para lalo pa nga makilala ang pangalan ninyo. Tapos bigla nyo paalisin sa gitna ng hating gabi? Di ba? Kaya masama ang loob nila dito, mga babayan. Tinatagalog ko lang ang sinasabi nila. Sige, problema na mo, nga volunteer man lang mi, para kay Tatay Digong. Volunteer lang daw Nangita sila. man lang mi o hugustisya, para kay Tatay Yun. Ingon sila, dili kinasing-kasing ang ato ang pagsuporta kang tatay kay gitanggal ang tarp. Oo. Sa ilahang gihimo, kinasing-kasing ba ang ilahang gihimo sa ato Dili man kinasing-kasing. Urada-urada. Unsa man ta mga squatter dire? Tama. Kailangan naon atong pagsulod din nilaban ta para kay Tatay Digong. Tapos pagpa-exit, isa pa. Sa Tagalog pa, mga babayan, sinasabi dito ni nanay, kaya raw sila pinaalis kasi hindi raw mula sa puso ang pagsuporta nila kay PRRD. Ngayon sinasabi dito ni nanay, no? Na bakit ang pagpapaalis ninyo sa amin ay galing ba yan sa kasing-kasing sa puso? Bakit nyo kami paalisin sa hating gabi? Diba? Yan ang sinasabi nila dito. Wala raw puso ang mga Duterte. Wala raw puso kung sino man ang nagpaalis dyan sa kanila dito sa bahay ni Digong. Bakit naman daw pinaalis sila sa hating gabi? Hindi man lang daw muna pinagpabukas. Kasi kung hindi raw sila aalis, ipapahuli sila sa pulis. Diba? Mga babae, nakakalungkot naman ito. Kung sino pa yung nagmamalasakit sa kanila, sila pa ngayon yung binababoy, mga kababayan. Gihangyo ta. Gigunitan pa nako ang liter ni Ma'am Hanilet. Nga dili mi pabyaon dinhi. Aside ana, napay mga video nga nangakuan dinhi. Napay mga video nga previous nga naghangyo og nagpasalamat si Ma'am Hanilet. Nya karon ingon ana ang nahitabo. Pinakalit niya tapos nanay tungang gabi Grabe. Kaya ba nila nito? 24/7 magbantay sa bahay, sinakripisyo, buwis buhay, mga panglalait, mga bully, ang tinanggap. Grabe. 24/7 daw sila nagbantay, buwis buhay, para masuportahan lang si PRRD. Tapos ang ginawa raw nila, mga babayan, pinalayas po sila sa hating gabi. Wala po silang masakyan pa uwi. Kung hindi raw sila aalis, ay ipapahuli raw sila sa pulis.
Kaya mga kababayan, masama ang loob ng mga supporters ni Digong. Hindi po natin talaga alam kung ano nangyayari dyan mga kababayan, pero isa lang po ang malinaw. Binastos po nila ng mga Duterte ang kanilang supporters. Yan po ang malinaw dito. Kaya masama ang loob nila ngayon. Kaya pala mga kababayan, kapag si Sara Duterte ang nagsasalita, wala nang nag-heart. Wala nang maban, puro tawa na lang. Oo. Kasi nga, mukhang may kinalaman ito sa kanilang ginawa sa bahay ni Digong na pinapalayas nila agad-agad ang mga kababayan na sumusuporta kay Rodrigo Duterte. Diba? At talaga naman mga kababayan, ang ugali talaga ng mga Duterte hindi talaga pala maganda. Sinuportahan ka na lahat-lahat. Tapos, ikaw pa ngayon yung masama. Diba? Nakakahiya. Hindi na kayo naawa kay PRRD. Iba talaga ang ugali ni PRRD sa inyo. Sa totoo lang. Si PRRD, pwede natin sabihin na masama sa mga sinasabi nila na ugali ni Digong ay mamatay tao. Diba? Pero kung totoosin, kung ikukumpara naman natin dito sa kanilang mga anak, sa kanilang asawa, malayo talaga. Diba? Sobrang layo mga kababayan. Kung ikukumpara natin, masama si Digong. Kaya nga siya nakakulong. Kaya lang, pagdating naman sa pagiging plastic at ugali, ay mas malala yung mga anak. Mas malala, mga babayan, mas malala yung mga anak, or mas malala si Hanilet. Kasi si Hanilet ang tinutukoy nila dito. Hindi, pero wala naman sinabi dito na si Hanilet ang nagpalayas. Si Hanilet daw ang nagpasalamat na nagbabantay sila dyan sa bahay ni Digong. Pero walang tinutukoy dito kung sino ang nagpaalis sa kanila dyan sa bahay ni Digong. Malamang yung mga anak ni Digong. Kasi nag-aaway-aaway na sila dyan dahil sa mana. Diba? Nag-aaway-aaway na sila dyan mababayan dahil sa mana. Paano ngayon yan ipapaliwanag? Kalat na po yan sa social media yung ginawa ninyo sa pagpapalayas ninyo dyan sa mga supporters ninyo. Kung sino pa yung mga supporters ninyo, yung pa yung pinalayas nyo dyan. Grabe, napaka walang hiya nyo naman. Napaka walang hiya nyo naman kapag ganyan ang ginagawa ninyo sa inyong mga kababayan dyan. Hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka. Isang araw, wala nang susuporta sa inyo. Hindi ako magtataka mga Duterte. Lalong-lalo nang kay Vice President Sara at Baste sa mga pinaggagawa nyo dyan. Hindi na ako magtataka dyan. Kaya mga babayan, lumipat na kayo sa administrasyon. Ang administrasyon ang napakabait na naging presidente. Ayaw niya na may nasasaktan, ayaw niya na nasasaktan kayo. Diba? Kaya yan dapat ang ating suportahan. Alright? Okay, sa mga kababayan natin dyan na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, subscribe na po kayo. Dahil libre lang naman yan. Tapos, pakilike na rin po ng ating video. Of course, pakishare na rin po. Salamat sa inyong pag-suporta.